sa Allah. Litundira bihi wa dhikra lil mu'minin, upang ito ay babala na dadalhin mo sa mga tao. Ibig sabihin, ang utos na ito ay babala. Ibig sabihin ng babala, unang-unang babala na naintindihan dito, ibig sabihin, ito ng huling aklat. Kaya nasasaad na dito ang lahat ng dapat mong malaman patungkol sa kung paano ka sasamba sa Allah, kung paano mo sundin ang batas, at higit sa lahat, kung paano ang paghanda ng kabilang buhay. Nandito na eh. Wa dhikra lil mu'minin, at paalaala sa mga mananampalataya. Kung ngayon sabi ng Allah, ittabi'u ma unzila ilaykum, sundin niyo ang anumang ipinahayag sa inyo. Ito tayo na ang inuutosan dito lahat. Sundin niyo ang anumang ipinahayag sa inyo min rabbikum, mula sa inyong tagapaglikha, mula sa Allah. Wala tattabi'u min duni. Tingnan niyo. Huwag na kayong sumunod ng ano pa maliban dito. Ibig sabihin, maliban sa Quran, at siyempre kasama yung paliwanag ng Quran, ang tinatawag na hadith. Bukod doon, ay wala na tayong dapat sundin. Sabi niya, wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Hindi na kayo dapat na sumunod sa anuman maliban dito. Kasama na doon yung mga pinagkakatiwalaan ng mga tao. Sabihin yung ibang mga nagturo ng ibang relihiyon na pinagkakatiwalaan ng mga tao, na kung saan ang kanilang mga itinuturo ay mahirap isaulo. Actually, totoo yung mga kapatid eh. Yun ang isa pa sa kahalagahan ng banal na Quran, madaling isaulo. Ang ibang aklat, mahirap isaulo. Okay. Kaya itong banal na Quran, mga kapatid, ay bukod tayong aklat lamang sa ngayon. Sa ngayon, bukod tayong aklat lamang sa ngayon, na kung saan ito ang ating pinaka-ugnay sa Allah. Ito ang connection natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito lamang ang aklat na magiging ugnay natin. Kumbaga, makikipag-ugnayan tayo sa Allah sa pamagitan lamang nito. Kumbaga, yung connection natin sa Allah ay dito lamang sa banal na Quran. Wala nang iba. At hindi mo na maaaring hanapin pang iba o magtiwala pa sa iba, kundi dito ka lang. Okay. Ano ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith? Nung siya ay nagpapaliwanag sa kanyang mga sahaba, kanyang mga tagasunod, sabi niya, abshiru. Kumbaga, matuwa kayo sa magandang balita. Bakit? Fa inna hadal Qur'ana biyadillah. Dahil ang Quran na ito ay nasa pagtatangan ng Allah. Nasa pagtatangan ng kamay ng Allah. Wa tarafuhu bi aydikum, at ang dulo niya ay hawak ninyo. Sabihin dulo ng Quran nasa Allah, ang dulo nasa inyo. Wa tarafuhu bi aydikum, at ang dulo niya ay nasa inyo mga kamay. Fatamassaku bihi, panghawakan ninyo. Fa innakum lan tuhliku walan tadillu ba'dahu abadan. Dahil hindi na kayo mapapahamak at hindi na kayo maliligaw hanggat ito ay pinanghahawakan ninyo ang banal na Quran. Kaya ibig sabihin nun, para sa ating sa kasalukuyan ay dito lang tayo susunod, hindi na tayo inuutusan ng Allah na sumunod sa iba pang aklat. Dahil doon mga kapatid, dapat tayo maniwala na ang banal na Quran ito lang pinakahuli. Wala nang ibang aklat na ipinahayag mula sa Allah, kundi ito na ang banal na Quran. At itong aklat na ito ay ibinukod tangi ng Allah ng maraming katangian na hindi niya ibinigay sa mga naunang aklat. Ibig sabihin, marami palang katangian ng banal na Quran na hindi na ibinigay sa mga naunang aklat. Kaya ito ang ipapaliwanag natin ng konti mga kapatid. Unang-unang katangian, o unang-unang mahalagang katangian na napapaloob dito sa banal na Quran, o dala-dala ng banal na Quran, unang-una sabi niya, ang banal na Quran na ito, dito nabubuo. Dito na binuo ng Allah ang kanyang katuruan, ang kanyang gabay, ang kanyang pantubay, ang kanyang batas. Dito na nabubuo sa banal na Quran. At ito ay nagpapatunay, nagpapatotoo doon sa mga naunang aklat. At isa sa pinapatutuhanan ng banal na Quran, yung mga katuruan ng mga naunang mga propeta na katulad ng paniniwala sa kaisa ng Allah, pagsamba ng Allah subhanahu wa ta'ala, at wala ng iba kundi siya lamang, at kailangan tayong sumunod sa Kanya. At higit sa lahat, ang banal na Quran na ito ay ibinigay ng Allah bilang batayan. Bilang batayan na kung saan dito nating titingnan kung alin ang totoo, alin ang hindi. Kumbaga pinapatunayan na banal na Quran kung alin ang tama
alin ang mali, alin ang totoo doon sa mga naunang aklat na ipinahayag na sinasabi ng mga tao na hawak pa rin nila hanggang ngayon, alin ang hindi. Kaya ito ay batayan ng lahat ng aklat. Ibig sabihin kung ano man ang sumasang-ayon dito na nakasaad sa aklat na hawak ng sino man, ay matatanggap natin bilang turo na galing sa Allah. Subalit ano man ang salungat dito ay hindi natin maaaring tanggapin. Kaya itong pinakabatayan na nagpapahiwalay sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Kaya dito sa aklat na ito ay pinapaliwanag sa ating anong pagbabago, sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung paano binago ng mga naunang mga tao ang aklat na ibinigay sa mga naunang mga propeta. Hanggang ngayon ay patuloy nilang binabago. Dinadagdagan, binabawasan. Ano ang sabi ng Allah sa banal na Quran? Sabi ng Allah, wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq. Ibinigay namin o pinahayag namin sa iyo, ibig sabihin kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aklat bilang katotohanan. Musaddiqan lima bayna yadayhi. Na ito ay pinapatunayan niya, pinapatutuhanan niya ang anumang aklat na inabot niya. Ibig sabihin yung mga aklat niya na pinanghahawakan pa rin ng mga tao. Minal kitab wa muhaiminan alay. At sabi na, ibig sabihin ng muhaimin, ito'y batayan at kumukontrol. Ibig sabihin ng kumukontrol ay ibig sabihin dito lang natin matatagpuan ng katotohanan, samantalang ang ibang aklat ay hindi mo na makita ang tunay na katotohanan na kung kaya ito lang ang pinakabatayan. At ang aklat na ito, napag-usapan natin kanina yung batas at yung pagbabago. Dito sa aklat na ito, dito ibinigay na ng Allah ang batas na pangkalahatan. Ang batas na malawak na kung saan ito ay saklaw niya ang anumang bagay na kung saan kailangan ng sino mang tao mula ngayon hanggang sa katapusan ng daigdig o mula nung ipinadala ang banal na Quran hanggang sa katapusan ng daigdig, anuman ang problema ng tao, anuman ang mga hindi pinagkakasunduan ng mga tao, anuman ang krimen, anong mang bagay na kailangan ng tao patungkol sa batas, patungkol sa mula sa kabuhayan, mula sa pakikitungo, sa upag-uugali, sa batas, sa krimen, sa kapayapaan, sa security, o ano pa man, lahat ay nandito na. Kaya ito ay angkop sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng klase ng tao. Kaya nandito ang lahat ng pangangailangan ng tao na magpaparating sa kanila sa tunay na kaligayahan dito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At pinapawalan ng banal na Quran, pinapawalan ng bisa ng banal na Quran ang lahat ng naunang batas na kung saan ang mga batas na mga nauna ay angkop lamang sa kung kaninong mga tao ibinigay at kung saan lugar, anong generation ay angkop lamang doon. Ibig sabihin, hindi siya pangkalahatan. At pinapatunayan ng banal na Quran na ito, ang batas. Ibig sabihin, ang batas ng banal na Quran, ito ay wala nang pagbabago, kompleto na siya at wala nang pagbabago, na katulad sinabi ko kanina, ito ay karapat-dapat na nakakabuti at angkop niya, saklaw niya o sasakupan niya ang anuman ng pangailangan ng tao ay napapaloob na dito sa batas na ito. Yun ang unang-unang katangian ng Quran. Ibig sabihin, ang banal na Quran ay kumpletong batas. Kung mga naunang panahon ay may pagbabago, dito wala na. Okay. Ang pangalawang katangian ng Quran, ito ay bukod tanging aklat. Bukod tanging aklat. Sa lahat ng aklat,